Amazing morning, MVP Eagles. Ayan, thank you so much sa ating napaka-energetic na host, Mentor Maricel Santos. Palakpakan naman po natin. Ayan, sige po. Grabe, no? Nakinabahan ako doon sa pag-tee-up. Thanks so much po, Mentor Maricel. Grabe, may angel mentor. Ayan, amazing morning po sa bawat isa sa ating 38 million participants. Thanks so much po, Mentor Ikay. First, ano po sa pag-invite po sa atin pong team na mag-share po ng aking journey. Excited na po ba? Kasi ako po excited na rin. Ano po, ayan. So thank you so much po once again. Thank you so much po sa mga nagpa-participate. Ingat po sa mga nasa biyahe, mga naka-open camera pero nasa daan. Ingat po kayo, yan. And of course, yan, di na po ako magpapakatagal. Ano po, yan. So, okay po. Let me share my screen. Malinaw po ba ang aking boses? Pa-type 1 naman po while I'm preparing my presentation po. Yan. Okay, nakikita na po ba? I hope po nakikita niyo na. Yan, amazing morning. Once again, MVP Eagles. So let me introduce myself first. I am Mentor Gabriel Zulueta. No po, 18 years old, a former student, and nag-start po ako no ng dito sa atin pong negosyo sa IM Worldwide when I was 16 years old. Diba po, napakabata. And that time I was grade 10 student, no, a junior high school student. Pero glory to God, no, na bigyan tayo ng opportunity na katulad ko na isang estudyante, magkaroon ng mindset na maging negosyante. Okay po, so ito po ang aking background doon, no. Pero ngayon po, nakagraduate na tayo ng senior high school. And of course, no, full-time na po natin na ginagawa yung negosyo po natin sa IM Worldwide. And ito po mga mentors, no, ang akin pong I3Cs of life. No, ito po yung gusto kong i-share sa inyo, no, sa mga oras na to. No, kumbaga, bigyan natin, i-emphasize natin, ano ba yung 3 Cs of life sa buhay ni Mentor Gab na pwede nating i-apply, no, sa negosyo po natin na ginagawa. First po is choices. Because of these choices po, the 3 C's of life ni Mentor Gab, choices, ito po yung family ko. No? Ito po yun. Five po kami, pero ngayon po seven na kami sa family. Eight na po. Yan. And napaka-grateful po namin na una po nakita namin yung barley, which is yun po yung kinailangan po ng mother ko nung siya po is nagkaroon ng myoma. Nagkaroon po siya ng health problem. Okay po. And that time, no, 'di ba? First po ako po yung napaka-negative dun sa product natin na barley. Pero, 'di ba, nung nakita ko po na maganda po yung effect sa mother ko na during 6 months na pag-take po niya ng barley continuously, doon po nawala yung bukol sa kanyang matres. And 'di ba mga mentors, reminder po, no, sa akin po ipinresent yung business side. No, kumbaga napaka-bless ko na sa akin ibinigay ng Lord yung vision na pwede kong gawin yung negosyo sa IAM. That's why po, no, ito po yung aking deepest why, ang aking pong mga magulang. No, kasi grabe, ilang decades na silang nagtatrabaho. Though, no, napo-provide naman ng Lord yung pang-araw-araw na gastusin, na pang-araw-araw na mga ginagamit namin. Pero, 'di ba? Syempre tayo is nagpe-pray, nag-hope tayo for an opportunity to change our life. 'Di ba? Kumbaga, that's why kaya ginagawa po natin yung ganitong negosyo para magkaroon tayo ng time freedom, para magkaroon tayo ng financial freedom, 'di ba? Para ma-experience natin at ng family, especially mga magulang natin, yung deserved na buhay nila. Agree po ba? 'Di ba? Type agree nga po kung ginugol natin yung mga bagay na deserve ng family natin, ng mga magulang natin na hindi pa natin napaparanas na sa kanila noon. 'Di ba? So that's why napaka-grateful ko po talaga sa negosyo natin. No, ito po, yan, kasama ko po ang aking angel mentor, Maricel Santos. Yan, 16 years old po ako nag-start. Ang nakakatuwa dito mga mentors, no, nung pumunta sila sa bahay namin, kakalabas ko lang sa school.
no, at hindi ko alam na merong ganong event na nangyayari sa bahay. Pero no, nagulat na lang ako na binigyan na ng 16/8, nag-start na ng silver package, nagpunta kami ng office, 'di ba? Pero diyan na nagsimula yung lahat, 'di ba? Sabi ko nga, ah 7 years ago or 10 years ago, hindi ko ayoko ng negosyo. Hindi ko nakikita yung sarili ko na nasa business opportunity. Kasi yung family namin, alam ko, nasa negosyo na sila, mahirap, mahirap talaga. Pero ako, hindi ko pinangarap na ako yung maging isang negosyante, mga mentors. Pero, di ba, hindi ko akalain na yun pala yung ibibigay sa aking buhay ng Lord. No, yun pala yung itatatak sa akin na God, isa kang negosyante sa I Am Worldwide. And that's why, no, dun nabasag yung paniniwala ko na gusto ko lang nasa office, gusto ko lang nasa harap ng computer, pero, no, mas greater pa pala dun yung plano na binigay sa akin ng Lord na being an agent of hope, no, maging hope sa ibang tao, 'di ba? Sa mga taong may sakit. First, no, sa mga taong may problema pagdating sa financial, 'di ba? Yun pala yung field na nakabukas sa akin, mga mentors. And dyan, nag-start na. Yan, ito po ang aking angel mentor, Mentor Maricel Santos. Ang aking pong ninang, no, na simula pa lang hindi niya ako iniwan. Yan, thank you so much po, Mentor Maricel. At pwede po ba magpa-thank you tayo sa mga angel mentors natin? Sa mga taong nag-invite sa atin nung unang araw pa lang, na kahit nasukong-suko ka na, di ba? Sila yung nag-uplift sa iyo para ipagpatuloy yung pangarap at vision na ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Napaka-grateful natin, lalo na pagka meron tayong mga mentors na katulad nila. Na, di ba, akala natin, basta lang natin silang nakilala, but God has a purpose, kaya natin sila nakakasama, kaya natin sila nagbibigay ng upliftment or encouragement po sa atin. Yan, kailangan natin maging grateful sa ating mga angel mentors, mga mentors. Okay po? And sabi dyan, di ba, everything in your life is a reflection of a choice you have made. And if you want a different result, make a different choice. Di ba? Sabi dyan, yun pala yung choice. That's why, yun yung sa three C's of life, choices yung pinaka-importante dahil doon magsisimula ang lahat. Kasi mga mentors, kung hindi kami nagkaroon ng choice na mag-take ng barley, yung mother ko, wala ako dito sa harap ng mga screen ng cellphone or laptop nyo. And from that choice, doon na simulang nabago, nang nabago yung mindset ko, nabago yung future natin. 'Di ba? Lahat ng nasa buhay natin ngayon, no, yun po is reflection ng choice natin. Sabi ko nga, 'di ba, every time na gumigising, you have a choice to para ipagpatuloy yung pagtulog mo or ipagpatuloy yung pangarap mo. 'Di ba? Kung titingnan natin kasi yung choice, sabi nga, you don't need to see the whole staircase, but you need to step the first step of faith, no? Hindi natin kailangan tingnan kung gaano kataas, katayog yung buong hagdan. Kailangan natin na magsimula ng step or step one para makaabante tayo, mga mentors. 'Di ba? And every morning, sabi dyan, you have two choices. No, if we want to continue to sleep with with our dreams or wake up to chase them. 'Di ba? That's why the purpose, kaya tayo nagigising, that's why we have choice is to wake up and chase our dreams. 'Di ba? Alam ko merong maliit na doon pa lang sa maliit na pangarap sa puso natin, kapag ginugol natin na choice natin na kunin at i-chase yung mga bagay na yon, 'di ba? Napakalaking impact po nun sa atin, especially dun sa mga taong nagiging dahilan kung bakit natin ginagawa yung purpose na ibinigay sa atin ng Diyos. Okay po. Pangalawa, chances. After the choices, merong chances na binigay sa atin ng Lord. And dito po sa chances na to,
ito yung amazing community, no? Mga mentors, ito yung first na networking family ko. I am worldwide kasi isa lang akong estudyante. 'Di ba? Hindi pa ako nai-involve sa iba't ibang company kasi ang mindset ko mag-aaral lang ako. Ang mindset ko, no, ang environment ko, puro estudyante at mga teachers lang. But, no, more than that, yung binigay sa atin ng Lord. Binigyan niya tayo ng amazing community wherein, no, ang pag-uusapan is kung paano ba mababago yung buhay natin. 'Di ba? Itong first picture na to mga mentors, ito yung first time kong umattend no sa IBC. And napaka-memorable ng araw na yan. Kasi, Mentor Ikay, alam ko, signal number 3, yung mga panahon na yan, may bagyo. Pero, di ba, nagkasama-sama po tayo dyan, na-meet namin si Mentor Ikay. Dyan ko first time na-meet si Mentor Ikay. And memorable din yan. Kasi dyan, mayroong mga nag-declared ng mga mentors kasama na yung angel mentor ko. Pero ngayon sa mga dineclared niya, 'di ba? Nakuha na niya yung mga first niya, 'di ba? Kaya naman, no, 'di ba, napaka-memorable ng picture na yan, mga mentors. And yung mga pictures na iba ba diyan, no? Yan pa yung ibang kasama natin sa team, kasama pa natin sa Wealth Builders family. Yan, Ignite, Goal Achiever, yan sila po yung mga kasamahan natin during that time. And dito po, ito po yung Agents of Hope in Batangas. No, hindi po yan yung lahat ng picture. Kasi yan lang po yung mga nakita kong nakasave pa. Yan, ito po mga mentors, itong first picture na to, yun nakakatuwa. Kasi alam niyo po yun, basta na lang sa'yo tumatawag after ng school mo. Kasi sa school namin, bawal mag-cellphone. Pero after ng klase namin, doon kami nakakapag-phone. Doon lang ako nakaka-receive ng mga orders, ng mga tawag ng pay-ins, ng mga inquiry. No, doon lang ako nakakapag-start sumagot. And dito, yan, ito yung patatlong picture, yung parang may nurse. Kasi po, diyan nakakapag-share din po kami ng opportunity, ng health opportunity, which is the barley, no, sa mga medical offices po dito po sa Batangas City. No, ito po yung sa pinakababa po, ito po si Mentor Norma kasama natin dito. Mga mentors, alam niyo po ba, siya po is kaklase ni Mentor Maritoni Fernandez sa isa pong flower shop or flower school. Kasi po, no, sila po is magkakilala. No, yung nangyari po kay Mentor Norma, siya po is nagkaroon po siya ng stroke. No, and decades na po yun. Pero, no, kumbaga, ang tagal po ng progress na bumalik po sa normal yung kanya pong body. Pero ngayon, no, nag-start siya ng barley, no, unti-unti pong nababago, nagkakaroon po ng progress po yung kanyang katawan. Diba? Yan po, kasama natin dyan si Mentor Noemi, ang Mentor Maricel pa din. And kita nyo po dyan, no, nakaano pa ako, school uniform. Kasi every time talaga na lumalabas tayo ng school, diretso po tayo ng negosyo, diretso tayo ng business. Eh po, kasama din po natin dyan yung Yep ko, tsaka po si Mentor Jeff. Ito naman mga mens, itong maraming kabataan, ito po yung time na tayo po is nag-try ng 1 month sa GGS. Yan, nakasama ko po dyan, sina Mentor Jomar, sina Mentor Ses, sina Mentor Joyce. Yan, pero dito ko na-try, nasubukan yung yung mamusakal, yung term na mamusakal, yung dadalhin tayo sa isang lugar, meron dong IBP, then mag-invite ka ng mga estudyante doon sa Intramuros, then yun na, doon na mag-start ang lahat. No, pero ang laking ang laking factor nun sa akin mga mentors kasi ako talaga hindi ako mayep. Hindi talaga ako, kumbaga, magaling makipag-usap sa YEP. Pero, no, ito yung mga time na natutunan ko kung paano ako makipag-communicate sa mga YEP. Kasi most talaga ng aking mga leaders, mga mentors is senior. Hindi man senior, mga 30 years old plus. Ganun po, nakakatuwa, no? Na kahit ako po 18 years old, tayo yung nagtuturo doon sa mga 30s, 40s, 50s, 60s na mga tao. 'Di ba? Tayo yung binigyan ng vision na ganun. And dito po,
Yan, ito po yung commute days natin mga mentors. Amazing morning po mga mentors. So nandito po kami ngayon ni Mentor Maricel. Yan, ang goal ay nakapunta kayo ng Platinum. So, First Platinum. First Platinum and third day. First Congrats, day. Mentor Dab. So yun, nandito kami, nagko-commute kami. Pero alam namin na Soon, time nakakotse na. sasakyan na kami. And sports car and Yes, supercar. amen. Ayan, so thank you Lord kasi marami tayo nagtitiwala. Ayan, bye-bye po. Ayan, di ba? Napakinggan niyo po ba? Yung first video mga mentors, ito yung naka-portrait. Ito yung kasama ko yung kapatid ko, yung ate ko. Alam niyo po ba, yung dalawang box na yan, puno po yan ng Garcinia. Di ba that time, yung Garcinia na box, malaki pa and mabigat. Imagine nyo lang mga mentors, punong-puno yung dalawang box na yun ng barley at Garcinia. Then kami mga mentors, lakad lang. Lakad, papunta dun sa sakay ng jeep pa Batangas City. No, tatawid ka dun sa tulay. No, tapos sa kainitan, dun ka. Hanggang sa makapunta ka dun sa terminal ng jeep. And dito naman mga mentors, yung video na kasama ko si Mentor Maricel, yan yung time na tayo ay nag-jade. Kasi na-realize ko na pag-uwi ko ng GGS dito sa Batangas City na-realize ko na sobrang ganda ng negosyo ng IM. At alam ko magkakaroon ako ng regrets kapag hindi ko tinake yung opportunity na mag-upgrade into higher package. And dyan may dala tayong Jade. And ang maganda dyan mga mentors, bago pa i-take yung video na yan, meron na tayong nakausap na platinum. Alam niyo po ba ang nakakatuwa mga mentors nun? Pagkatapos ko po ng GGS, natulog lang ako sa Batangas City. After that, nagpunta tayo ng 1 week sa Mindoro sa Calapan. Doon tayo humataw. Then pag-uwi ko ng Batangas City, pumunta kami ng office. Kasi wala na akong product, nagre-reorder kami. And alam nyo ba mga mentors, pagbukas ng pinto ng IBC Batangas, merong isang babaeng nagtanong, sino po ba yung taga Batangas City dito? Doon nag-start na si Mentor Noemi, no, Noemi Villamatter, yan, yung isa nating leader in first platinum natin, doon natin siya nakuha ng on the spot na platinum. 'Di ba? Doon din nag-start na lumaki yung grupo natin kasi meron na tayong mga under niya na natuturuan natin. No, na doon lumaki yung team natin, Team Batangas City. No, napakasaya po ng mga nangyari diyan kasi mga mentors, alam niyo 'yon, 200,000 plus platinum, 112,000 dala mo sa jeep. No? Hindi namin, kumbaga, sukat akalain yung mga emosyon namin kasi mali namin. Mamaya may makatabi kaming, alam niyo na, makuha yung pera. So, anong gagawin namin pag nakuha? Pero, glory to God, kasi, ano lang, kasi nandun yung guidance ng Lord. No, hanggang sa makapag-upgrade ako, hanggang sa maipiin namin yung first platinum ng team. 'Di ba? So, dito, na-declared namin. That time, wala pa dyan yung Fortuner na Mentor Maricel, wala pa dyan yung sasakyan ko. Ano lang kami, talagang nag-jeep lang kami, papunta sa Lipa City. Diba? So, dyan, nakita natin na through declaration, 'di ba? Through the power ng ating mga labi, no, ng mga words nangyayari. 'Di ba? At ngayon nakakatuwa kasi pwede na kami pumunta sa IBC Batangas nang hindi nakakommute. Kundi dala-dala namin yung mga sasakyan. 'Di ba? Nakakatuwa pong experience yun mga mentors. And ito po, yung iba pa sa mga taong natulungan natin. Yan, ito pong mga pictures na to, hindi po yan lahat, pero yan po yung nakita kong nakasave pa sa phone ko, 'di ba? Yan, sa community natin, sa mga barangay, no, diyan tayo tinuruan, diyan tayo nahubog na mag-IDP, na maging host, na mag-share ng hope ng products natin sa ibang tao. Kumbaga, ipasa natin diyan yung vision na binigay sa atin ng Lord. No, sa Canada, meron din tayo mga taga UA, taga Dubai, no, meron din tayo diyang mga nakausap. At dito po mga mentors, no, sabi dyan, because of our choices, the biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. And di ba sabi mga mentors, yung mga
matatanda na ngayon, nagkaroon ng survey. Sabi, ano daw, nagtanong yung isang interviewee na ano yung pinaka-regret mo sa buhay na nagawa mo. Alam niyo po, ang mostly sagot po ng mga matatandang yon, yung regret nila is hindi yung mga bagay na ginawa nila, kundi yung mga bagay na hindi nila nagawa. That is why po mga mentors, the biggest risk is not taking any risk. Kailangan natin mag-risk sa negosyo natin. 'Di ba? Sabi ko nga, ito na yung pintong nakabukas sa akin. And kapag pa may dumating yung time na tsaka ko pa tatanggapin yung bukas na pintong to, baka hindi ko na maabutan na nakabukas pa tong pinto ng I Am Worldwide sa akin. And that is why yun po yung nakapag full time muna sa akin. Kasi na-realize ko mga mentors na, no, kailangan nating magbigay ng time, no, doon sa ginagawa natin sa I Am Worldwide. Kailangan natin na bigyan ng oras yung mga taong ibinigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. No? And yun po mga mentors yung nakapagpagising sa akin. Kaya po ako nag full time. Though hindi natin pinupush yung mga part-time yun, okay lang po yan. Saludo po ako sa inyo kasi isa po ang estudyante, naging part-time ko lang din po ang I am. No? And sabi dyan, never give up on your dreams no matter how painful and difficult your journey is. Yes? No? Wala naman talaga, kahit wala naman tayo sa I am, napakahirap naman talaga ng journey na pagdadaanan natin. 'Di ba? Ang maganda lang sa atin dito sa I Am Worldwide na mahirap yung mga journey na dadaanan natin pero nare-remind tayo. Unlike na sa labas, yes, pwede tayo mag-work, pwede tayong mag-aral, pwede tayong gumawa ng iba't iba pang mga actions, pero tsaka pa natin marirealize yung journey na yon after natin i-take yung mga actions. Pero dito sa IAM, no? Though it's painful, it's difficult, it's sacrificial, our journey is, no? Dun po lumalabas yung worth it. 'Di ba, Mentor Ike pa lang, ang ating napakagandang Mother Eagle, 'di ba? Kita hindi natin nakikita yung mga painful days, months, years niya, difficult time niya, pero 'di ba, nakikita natin sa kanya yung mga results, yung worth it results na binigyan niya ng time na inilaban niya yung pangarap niya. 'Di ba? Yun yung kumbaga kailangan mag-reflect sa atin mga mentors. Na yes, never give up on your dreams no matter what situation our journey is. Diba? Kumbaga kailangan natin talagang embrace. Diba? Kailangan nating tanggapin na yung mga painful times, yung mga difficult days is a part ng buhay natin. No? Sabi ko nga, sabi din ng itinuro sa amin sa school, ba, siguro ang boring ng buhay or ng mundo kapag walang problema. Agree ba mga mentors? Kasi siguro hindi tayo doon mag-grow, mako-comfortable lang tayo doon sa isang bagay or sa isang lugar. Pero kapag ka binibigyan tayo ng challenges, doon tayo mas lumalabas yung potentials natin. Doon tayo mas na-stretch doon sa mga answers, doon sa mga solutions na dapat ibigay natin doon sa mga questions. 'Di ba? Yun yung kailangan nating i-embrace. Embrace yung mga problema, embrace yung mga challenges. Kasi, 'di ba, first hindi naman 'to ibibigay ng Lord sa atin kung hindi niya tayo, kumbaga, kung hindi niya tayo ipapanalo. Nung sabi nga hindi niya tayo ilalagay sa isang laban nang hindi niya tayo papanalunin, nang hindi niya tayo sasamahan. No? Yun po yung maganda dito po sa atin pong journey, yun po yung maganda dito sa atin pong company. No? And third is changes.
because of that step of chances, because of that open choices, nagkaroon tayo ng changes sa ating buhay, mga mentors. And that, lumabas po ang ating team. This is Team Indestructible. Sabi dyan, stay focused, stay unstoppable with Team Indestructible. Diba? Ito po is derived sa isa pong book, no? Ang maganda po dito, no, ang sa logo natin mga mentors, na ano ko lang, nagustuhan ko kasi yung story ng isang fox. 'Di ba sa isang training natin, yung fox at yung rabbit, merong tanong, merong story. Pero dito, yung nagustuhan ko yung isang lesson na natutunan ko sa fox, na kapag ka yung fox is merong goal, meron siyang, let's say, prey na gustong kunin, whatever it takes talaga, kukunin niya. Na kahit siya'y gutom na gutom, ang goal niya, makuha yung prey na yon. Makuha yung kailangan niyang kainin. No? And dyan, yung focus niya is talagang dun lang. 'Di ba? Pakitype nga po bullseye. No? 'Di ba? Yung fox na yon, pagka nakita niya yung prey na yon, gagawin niya yung bullseye. Wala siyang pakialam sa kung ano yung negative na sasabihin sa paligid niya. Or wala siyang pakialam doon sa mga negative na nangyayari sa paligid niya. Basta doon siya nakatingin sa bullseye na prey para makuha yung goal niya. And dyan po lumabas yung indestructible na in distraction, we are able. Diba? Yun po yung nabuodong word, mga friends. In distractions, we're able. Kaya natin, kahit merong mga distraction sa paligid natin, we're able to do the business. We're able kumbaga po, to share the hope na meron po tayo. And dito po, ito po yung mga barley transactions natin. No, yung nakakatawa lang dito sa school, no, hindi na lang ako estudyante. Ang tawag sa akin mga mentors, Barley Boy. Kasi everyday talaga may dala tayong product. Alam niyo ni Mentor Maricel, kasi lagi ako may dalang, ano niyan, may dala akong paper bag. Yung paper bag pa natin, yung black and white. Yung pag nabasa, tapos hawak-hawak mo, pag puno, tapon lahat ng barley sa alsada. 'Di ba? Yun yung nakakatawa na no, everyday meron tayong barley transactions. Meron tayong mga sales dyan, meron din tayong napapadalhan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. No, yun yung kagandahan na sa product pa lang natin, pwede tayong makapag-share about the health. No, yung hope of health na meron tayo. No, yung nakakatawa dyan mga mentors, kasi kahit tayo mga naka-uniform, 'di ba, may mag-approach sa'yo na ano yan, siyempre, kikwento ka ng barley, kunin mo yung FB account niya kasi pag di mo kinuha, sayang. Kunin mo yung messenger niya. Doon mo ilagay yung mga benefits ng barley. And time will come. No, kapag kakailangan niya ng barley or may kakilala siyang barley, tatawag siya sa'yo. Ang dami na pong beses na nangyari niyan sa akin mga mentors. Even po yung mga staff ng LBC, no, nabebentahan ko na, napapamember na natin. No? Kaya yun pa lang, dun pa lang mga mentors, yun po yung changes ng opportunity sa akin. Na hindi lang ako aral lang ng aral, kundi share ng hope, share ng product, no, turo sa team natin, no, at dyan, no, grabe, no? Kasi diyan na rin tayo kumukuha ng expenses natin sa school, no, sa baon natin araw-araw, diyan na rin po nanggagaling. And dito po, ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Ito po yung income ko po, yung first check ko po sa IAM, no, 28,070 pesos, 0.75 centavo. 'Di ba? Ang kwento niyan mga mentors, ang nakakatuwa dyan, kasi before ako graduate ng grade 12, syempre kailangan magbayad ng tuition fee, kailangan magbayad ng graduation fee. 'Di ba? Meron pa yung mga photoshoot, meron pa yung mga togas, mga pagkain. Alam niyo mga mentors, yung 28,000 na yan, no, binayad ko doon.
Kasi sabi ko sa mga magulang ko, ayaw ko maglalabas kayo ng ni piso sa bulsa nyo para ipambayad sa mga expenses ko sa school. No? Ang nakakatuwa dyan, no? Dito pala sa negosyo sa I Am Worldwide. Kaya ko pala ginagawa to. No, para dun sa mga upcoming expenses, no, mabayaran natin. Pero mga mentors, ang mas nag-highlight sa akin dyan na pinrovide ng Lord agad-agad yung pambayad na yan. Siyempre, hindi tayo papayag na gagraduate lang tayo. Kailangan meron tayong dalawang remembrance. Kita nyo naman dyan, mga mentors. Talagang kahit tayo is napaka productive natin sa IAM, hindi ko pa rin pinabayaan yung pag-aaral ko. Yan, nandyan yung gold na meron natin. Sana gold package na lang din yan. Ano po? Yan, pero nakaka-inspired pa rin. Kahit ako mga mentors. Kasi sabi ko, Lord, thank you. Kasi hindi ko talaga alam kung ako yung gumagawa nun. Pero sarili ko, nakikita ko yung sarili ko na nag-grow, nag-improve, no? Talagang ano lang, nakaka-overwhelm lang. Kasi pagka ang Lord talaga ang naglagay sa'yo sa isang opportunity, hindi ka niya iiwan. Do merong mga hardship, merong mga suko times, no? Pero at the end of the day, kung nasa puso mo 'yan, binigay sa iyo ng Diyos, inilatag sa iyo ng Diyos, kahit ikaw gusto mong sumuko, hindi ka niya bibitawan, hindi ka niya iiwan. No? Hanggang sa ngayon, nag full-time na tayo mga mentors, nakakadawa yung mga results. No, ito yung mga achievements natin. And take note mga mentors, dyan po is part-time ko lang po ginagawa ang IAM, no? Hati pa po yung mga oras natin dyan. 'Di ba? Sabi ko, what if full-time natin, no? Full-time natin ng IAM and ibabalik tayo ulit. Babalik tayo ulit sa mga achievements po na yan. No, ito po, yung iba pang achievements natin. Ito, nung grade 11 tayo, 1 week income natin, nagkaroon tayo ng 4,500. Sa isang grade 11, 17 years old po, napakalaking pera na yan. 'Di ba? Yan, ito pa po, part-time na ginagawa yung business before, and meron tayong weekly income. Yan, 27,000. Kasama na rin po tayo sa ACES, no? Team ACES po, na incentive po, nakahit din po tayo dyan. And yun pong mga past na hotel incentive po ni Mentor Ikay, yan, nakasama rin po tayo dyan. Nabigyan din po tayo ng achievements po dyan mga mentors. At ito po yung napaka-memorable din sa akin during working in this company po. Kasi mga mentors, ito yung achievements na hindi ko makakalimutan. Kasi 2023, yun po yung first time ko na makapunta sa League of the Champions, MVP po yan. Talagang nasa likod lang kami, nakaupo lang kami ng Mentor Maricel. Kasi nanonood lang kami, hindi pa kasi, kumbaga, 'di ba, pag bago pa lang, tinitingnan mo muna yung environment. Pero 'di ba, sabi ko that time, nakikita ko yung sarili ko doon sa unahan, sa front row, no? The same time maakyat tayo ng stage ng MVP, LOC, no? 'Di ba? Pero 1 year, after the 1 year, no? Dinala tayo ng Diyos sa unahan. Na-awardan tayo as top 16, top yep ng MVP ACES. 'Di ba? So, dun mga mentors, dun sa vision na binigay sa atin, oo, kailangan nating i-declare at i-goal na yes, achievements. Kasi yung mga achievements naman mga mentors is to follow kapag ka ginagawa na natin yung negosyo. Sabi nga yung tinuro nga sa akin ng isang mentors basta i-continue mo lang yung ginagawa mo. Huwag mong tingnan yung oras na binibigay mo sa IAM, huwag mong tingnan yung mga taong napapadirect mo, yung mga taong na mentor mo. Kasi at the end of the day, lalabas yung mga results na yun. 'Di ba? Mag-i-speak yung mga results na yun. And dito mga mentors, yan, kung nakita niyo sa upuan na yan, may pangalan ko. Nakakatuwa yan mga mentors. 'Di ba? Kasi ang sarap makita
na upo ka dun sa upuan mo na merong pangalan mo. 'Di ba? Merong award na nakuha na galing sa Lord because of the team, no? Naging representative tayo ng team. Ayan, nabigyan tayo ng opportunity na makakuha ng achievement, no, sa atin pong team sa MVP. And because of that, because of the love associations, no, unti-unti na rin po tayong nakakasama sa mga awardee, no, ng mga mentors. At syempre, ang goal natin, no, makuha yung mga first natin, makuha yung first rank natin, tsaka yung first million natin. Yun na yung next goal natin. At sino yung mga susunod? Yun po yung goal ko po ngayon. At ang sarap lang po na because of these peoples, no, na babago yung perspective natin sa buhay. Okay po. At dito po, Law of Declaration. Yan, sana po ito ay I'm naalala declared natin. na ako po ay suffering next Yes! And thank you, Lord. And of course, sa graduation ko po ng senior high school, which is sa June 2024, ilalabas ko po ang aking first car. Ayan po, Yan, di ba? Law of Declaration yun mga mentors. Yes, nakagraduate tayo. Yun yung first declaration natin. At the same time, di ba, nakuha natin yung sasakyan natin, yung first car natin sa IM Worldwide, June 2023, June 16, 2023 po yan. August na lang po siya na i-reveal, pero June pa po, nadadrive ko na po si Caleb. Yan, di ba? Ang sarap po makita na, nyo po, kasi mga mentors, first time namin magkaroon ng sasakyan. Kasi ever since, kami po is nakamotor lang. So, hindi kami makapunta sa iba't ibang lugar kasi hindi kami kasya. Di ba? Pero, grabe, nabigyan tayo ng mindset, ng vision ng Lord na, ba't hindi mo subukan magkaroon ng sasakyan? No? Na yung family mo madala mo sa iba't ibang lugar at the same time yung mga taong binigay ko sa iyo madala mo rin sa iba't ibang lugar. 'Di ba? Pero yun, kita niyo yung mga ngiti, yung mga tawa dyan, yan yung first time ko na i-drive sa malayong lugar dito sa Batangas City si Caleb. 'Di ba? Namasyal kami agad. Punta kami sa church. 'Di ba? After nyan, namasyal kami mga mentors. Ang sarap lang na kami nakakapamasyal na sa ibang lugar, no? Kumbaga hindi lang banding kundi business na rin. Same time nakaka-inspire din rin tayo ng ibang tao. Kasi kung nagawa nga po ng Diyos sa akin, kayang-kaya rin po niyang gawin sa inyo. 'Di ba? At share ko lang po mga mentors, no? Yung pong nakalagay po dito sa aking dream board kasi dito po sa wall ko, sa kwarto ko po, meron po yung mga notes. No, hindi ko po maalala kung sino po yung nagbigay sa akin itong notes na to, pero hindi ko po ito kinalimutan, no? Dito po mga mentors sa ginagawa nating negosyo, may success naman talaga. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo yung mga taong naging successful na, kundi napakadami na. And even sa mga isipan natin, we are successful. No? Pero first po, kailangan natin mag-set ng goal. 'Di ba? Kapag ka po wala kasi tayong goal, hindi pa tayo negosyante. 'Di ba? Kahit simple lang na goal. Kasi that time, ang goal ko lang naman kumita. Ang goal ko lang naman may pangbaon sa school. 'Di ba? Kailangan lang natin magsimula doon sa maliit na goal. And eventually, hindi natin namamalayan yung goal na yun, lumalaki na at nakukuha na natin. 'Di ba? Kapag ka kasi mataas po yung tingin natin sa company natin at makukuha natin yung mga goal natin, magagawa natin. 'Di ba? Pakitype nga po, thank you, I am. 'Di ba? Kasi siya yung ginawang way ng Lord para po tayo is mabuhay yung mga namatay nating pangarap, yung mga natutulog nating pangarap. Ginawang way ng Lord yung I am worldwide para ipagpatuloy yung mga pangarap na binigay sa atin. Pangalawa po is challenge ourselves. Doon po nakadikit yung challenge po na word, doon po, kumbaga, naka-umbrella yung success. 'Di ba? Sabi nga,
failure is not the opposite of success. It's a part of success and it's part of process. Diba? Kasi yung mga top mentors natin, mentor EK na lang, wag na tayong lumayo. Diba? Alam natin na super yung challenge na pinagdaanan niya bago niya makuha yung mga result niya. At doon natin kailangang i-mindset na yung challenge na yun, kailangan nating i-risk. Kailangan nating i-take a risk. And kasi pag wala tayong challenge, wala naman tayong pupuntahan. Agree po ba? Kasi comfortable lang tayo dun sa lugar na nandun tayo. Pag wala tayong challenge, walang result. 'Di ba? Though may process, though merong mga pwede tayong gawing result, pero kailangan hindi mawala yung challenge sa puso natin. Yung positive challenge, mga mentors ha, baka kasi negative challenge yung mga iniisip natin. Ang negative challenge, kailangan tanggalin natin yung kapag sa isang goal, normal yung nahihirapan tayong i-hit, normal na hindi natin ma-hit, pero yung kapag pinupush na natin yung sarili natin, yung napapabayaan natin yung sarili natin, yun yung mga negative challenge. No? Kailangan kasi pagka nagtitake tayo ng positive challenge, hindi natin mapabayaan yung sarili natin. 'Di ba? Kasi paano mo i-enjoy yung result mo kung ikaw naman nasa ospital? Paano mo i-enjoy yung result mo kung ikaw naman, 'di ba? Nagkaroon ng sakit, 'di ba? Napahamak. Kailangan natin i-take yung positive challenge palagi. Apo. And third po is look for a mentor. Dito po sa IAM, napakaganda po ng atin pong community kasi 'di ba? May purpose kung sino yung mga nakakasama natin, may purpose kung sino yung angel mentors natin. Kasi yung negosyo natin, though nakapangalan sa ating mga sarili yung account natin, pero kailangan natin na merong mga mentor na mag-guide sa atin sa team natin. Yung mga mentor na nauna sa atin. Kasi ang hirap, lalo na sa traditional business, pagka mag-isa ka lang. Ikaw lang yung ikaw lang yung gumagawa, pero dito sa leverage na tayo. Diba? Kasi marami tayong pwedeng mga tao na makasama. Fourth po is mind your self-talk. Ito po yung tinatawag natin na inner voice. Inner voice, meron po tayong kanya-kanyang inner voice. Yung mga nagsasalita po sa isip natin. Kailangan, mga mentors, sabihin mo sa sarili mo, tingnan mo yung sarili mo na diyan nagsisimula yung lahat. 'Di ba? Yung words of affirmations, yung I am blessed, 'di ba? I am grateful, 'di ba? I am diamond. Every morning, every evening, yan po yung ginagawa kong habit bago gumawa ng mga activities at bago magpahinga. Yan po yung mga ano natin, kailangan nating gawin. Kailangan natin i-affirm yung sarili natin. No, hindi naman ibig sabihin ng i-affirm yung sarili natin is para gawing Diyos yung sarili natin. Hindi, para i-encourage yung sarili natin na there will be difficult times na tayo isusuko, pero there will be a encouragement of words na pwedeng magpa-uplift sa atin. Okay po. And number 5, don't fear failure. Because lahat ng nanalo, nag-fail dati. Lahat ng nag-success, ngayon nag-fail. Diba? Kung walang nag-fail, walang successful. Po, hindi ka failure, mga mentors. Kailangan nating isipin, pakinggan to, hindi ka failure. Galingan mo lang. Diba? Kailangan lang nating galingan palagi. Kailangan nating ibigay yung 101% effort natin sa lahat ng ginagawa po natin. And six, and last is invest in your skills and knowledge. Kailangan nating aralin yung negosyo natin. Kasi doon na ibibigay lahat eh. 'Di ba? Kumbaga, ang dami ninyong pwedeng i-target once na meron na tayong skills and knowledge. Attitude, ask.
'di ba? Attitude, skills, and knowledge. Kailangan nating ingatan yun. Kailangan nating i-grow yung ganong mindset sa utak natin, mga mentors. Kailangan nating i-apply yung mga naaaral natin. Kailangan natin i-share yung mga napapakinggan natin, especially sa team natin. Pagka tayo is nagkikip ng team, no? Kailangan meron tayong attitude na wala tayong pinapakinggan, wala tayong, kumbaga balanse lang tayo sa mga leaders, uplines natin. 'Di ba? Kailangan natin i-keep yung team natin as soon as we can, no? At mga mentors dito po, yan, ito na po yung bunga ni Caleb. Yan, nakakasama na po, napupuno natin si Caleb, no? Pag meron tayong mga business presentations, pag meron tayong mga team mentoring, yan, ito po yung bunga ni Caleb, no? Mga product, kasi napaka, ano mga mentors, napaka important na ngayon ng sasakyan. Before, iniisip ko ang sasakyan pampa-traffic lang. Ngayon, sasakyan kahit traffic, importante. 'Di ba? Kasi ang hirap humataw pag walang sasakyan. Ang hirap magpunta sa client pag walang sasakyan at kailangan kasi mga mentors, ang hinahanap kasi sa atin ng mga tao ngayon, ano ba yung nadadagdag or ano ba yung naging result sa ginagawa natin dito sa company natin sa IM Worldwide. And that, nilabas natin si Caleb. Ito na, yung mga nangyayari sa atin, no, dahil ng ating result sa IM Worldwide. And sabi po dyan, faith is all about believing. You don't know how it will happen, but you know it will. Ganun pala po yung faith, no? Hindi natin alam kung paano, pero alam natin mangyayari. Diba? Kailangan natin magkaroon ng faith, believe and trust, na kahit sa mga sitwasyong hindi na natin minsan pinaniniwalaan yung pangarap natin, na kahit nandito tayo sa ayam humahataw tayo, hindi natin alam na mangyayari. Pero sabi nga ng Lord, when the time is right, no, gagawin niya yung nararapat sa tamang panahon. Kailangan natin magkaroon ng faith dun sa gagawin natin, magkaroon ng faith dun sa mga taong nakakasama natin, and last, faith sa Lord. Dun talaga nagmamatter yung lahat ng meron tayo. No? Kasi sabi nga ni Pres, di ba lahat naman talaga ng meron tayo is galing lang sa Lord. Di ba? Lahat pa ng magkakaroon tayo galing pa rin sa Kanya. We need to have faith palagi sa Kanya. Okay po? And ito mga mentors, yan, ito po yung mga verse, no? Na pagka tayo po is na panghihinaan na kapag tayo po is, alam niyo po yun, feel mo gusto mo nang bumalik sa kung ano yung background mo, no? Kailangan ipaglaban mo. Kasi mga mentors, ang naging mindset ko dito, matira mayaman. Kasi dito na, ang dami ko nang nakasama na mga tao na ngayon di ko na nakakasama. Huwag kang matakot kung mag-isa ka na lang. Hanapin mo lang yung mga taong nandito pa. Huwag mong hanapin yung mga taong napagod na, sumuko na. Hanapin mo yung mga taong lumalaban pa. Doon ka sumama. Diba? And eventually, when the time is right, no, gagawin yun ng Lord. Ibibigay yun ng Lord. Okay po? And you must make, to conclude, yung tatlong C sa buhay ko, you must make a choice to take a chance or your life will never change. Kailangan natin mag-take ng choice. Ngayon pa lang. Kailangan natin i-grab yung chance na nakabukas sa atin. And that will result that our life will change, mga mentors. Yan yung nakapangako sa atin. Yun yung finish line natin. Life-changing. No? Ang tanong lang palagi sa atin, tatakbo ka ba? Ipagpapatuloy mo ba? Or magpapahinga ka na at susuko ka na? Kailangan nating i-assess, i-evaluate yung sarili natin palagi.
tama ba yung decision ko? Dapat ba ginawa ko yung ganun or dapat ba ganito? Para sa susunod mga mentors, hindi na tayo, kumbaga, magsasuffer dun sa choice na pinili natin. Kumbaga, lalo pong mag-grow yung mindset natin, yung relationship natin sa iba because of that evaluation. Hindi lang tayo nabubuhay araw-araw at nagpapahinga gabi-gabi para lang para lang sa wala, kundi to evaluate kung ano yung nangyari sa atin sa buong maghapon. Okay po. And dito mga mentors, this is not only applicable sa mga first time, but there's no reason for you not to try. This is general po. Ibig sabihin po, yung pangarap mo, walang rason para hindi mo kunin. Walang rason para hindi natin makuha. Kasi yung vision mga mentors na nasa utak natin, na nasa puso natin, hindi man yan maintindihan ng mga taong negative sa atin. Ang mahalaga, ikaw naniniwala ka. The same time, ang mahalaga, ikaw ang kukuha nun. Kasi, di ba, hindi naman kasi sa iba ibinigay ng Lord yung vision na binigay niya sa'yo. Di ba? Ang binigay na vision ng Lord is ikaw, sa'yo. Yung vision na yun, binigay niya sa'yo, kaya posible talaga na hindi tayo maintindihan ng ibang tao. Especially ng mga taong na-negative po sa atin. Kaya kailangan natin na palagi lang tayo magpatuloy, kailangan natin na ano man yung sitwasyon na meron tayo, masaya, malungkot, di ba? Lagi lang tayong magpatuloy, magkaroon ng faith po sa Kanya. There's no reason for you not to try. Yun po yung lagi nating tatandaan. Amazing morning, Mentor Gabriel. Ano po ang mabibigay mong advice sa mga natatakot maglabas ng first car? Ayan po, Mentor Gab. Thank you so much po, Mentor Ezekiel. Yan, thank you, Mens. Siyempre po mga mentors, normal naman talaga nakakatakot yung kotse. Pero kung mindset talaga natin sa negosyo, kailangan natin ng sasakyan. Kailangan natin, kasi mga mens, ang hirap talaga mag-commute. Lalo na sa mga nagko-commute ngayon, maulan, maaraw, baha, 'di ba? Experience nyo po ba yan? Mahirap talaga pag walang sasakyan. Pero, no, kailangan natin i-embrace yung fear na yun. Kailangan natin na yung fear na paglalabas sa sasakyan natin ng result, kailangan natin maintindihan, mga mentors, na importante yun. Kasi first, tangible thing result yun na nakikita sa atin ng ibang tao. Ibig sabihin, mas mahalaga sa mga prospect natin, sa mga taong nasa labas, kung ano yung nangyayari sa atin. At the same time, though merong mga monthly, no? Huwag kang matakot kasi ang Lord naman is mapagbiyaya, 'di ba? Ang Lord naman kasi is nagbibigay sa atin ng provision, 'di ba? Ang dami ko ring nakausap na mga na struggle talaga yung paglalabas sila ng car. Pero, 'di ba? Ngayon, kumikita na sila ng higit pa doon sa binabayad nila monthly. Ibig sabihin mga mentors na kailangan wag kang matakot sa paglalabas ng sasakyan. At kailangan kausapin mo rin yung angel mentor mo, yung mentor mo, kung kailan ka ba dapat maglabas. Kasi baka naman kaka-join mo pa lang, 1 week ka pa lang maglabas ka ng sasakyan. Pinaglalabas ka na. Doon maganda yun. Pero, syempre, kailangan i-evaluate mo yung sarili mo na ilang months na ba ako sa IAM? Ilang years na ba ako sa IAM? Ano ba yung bunga ng actions na ginagawa ko sa IAM? Siguro naman pag 1 year plus na tayo sa IAM, kailangan nating i-evaluate yung sarili natin na we need results. Kasi yan yung unang bagay na tinitingnan sa atin ng mga taong nagtiwala sa atin. Especially yan yung bagay na tinitingnan sa atin ng mga taong nakatingin sa atin. Member or non-member mga mentors. Kaya sa mga wala pang sasakyan, no? Excited na kami para sa inyo. Excited na ako na makasama rin kayo na mapakinggan yung mga journey nyo.
'Di ba? Kasi before ako, share ko lang ha. Before ako maglabas ng car, 1 year na po yung akin pong presentation. Ganun ako ka-excited. 2023 pa po yung presentation ko na pinresent ko po sa inyo kanina. In-update ko lang po siya ng ilang mga picture. 'Di ba? Pero dun pa lang, makikita ko na yung mindset ko na yes, magkakasasakyan ako. 'Di ba? Na kahit hindi ko pa nararamdaman or kumita ng malaki, magkakasasakyan ako sa IAM. 'Di ba? Yun yung presentation pa lang nagawa ko na 1 year eh. Kaya posible talaga na lumabas si Caleb. Lumabas yung sasakyan natin. Kailangan mo lang talaga mag-step ng stair. Sabi nga 'di ba, hindi mo naman kasi kailangan makita yung buong staircase. Kailangan mo lang mag-step mag take a step para magsimula. 'Di ba? Yun yung sa akin mens na yes, nakakatakot maglabas ng sasakyan kasi may iba na, malaki na or dagdag responsibilities na sa atin yung sasakyan pero kailangan mo rin na tingnan yung good side ng paglalabas ng sasakyan na kailangan mo ng result. Kailangan maramdaman mo yung result dun sa actions na binibigay mo araw-araw. Yun lang po ang sa akin. Thank you so much po. Yan, thank you so much, Mentor Gab. So may isa pa rin po tayong questions dito. Ano po, mula po kay Mentor Eric Dave Soriano. Ayan. Thank you, Mentor Gab, sa ganyang edad. Ano ang mindset mo? Bakit ka nag-IM worldwide? Back to you, Mentor Yan. Gab. Thank you po, Mentor Marisol. Thank you po, Mentor Dave. Yan, bukod po sa time, financial freedom na yes, yun po yung goal natin. More than that pa po. Kasi as I ginagawa ko po yung negosyo natin, dun ko mas lalong nare-realize yung purpose na binibigay sa atin. Though napakadaling tanong nung ano yung mindset natin, bakit natin ginagawa yung I am. Though yung mga mindset ng iba, kumita, makapagbakasyon, makabili ng, magkaroon ng savings, ng income. Yung sa akin talaga is to be an agent of hope. Yun yung mindset ko. Na kung kami natulungan ng product, for sure matutulungan din yung ibang tao. Na kung ako isang estudyante noon, I'm sure na yung journey ko makikwento ko rin sa ibang tao, sa ibang kabataan, na pwedeng mabago yung kinabukasan nila through this our company. Yun yung mindset ko palagi na, bakit ako nasa I am? Diba? Kailangan ko kasing ma-realize na, kailangan kong ma-realize kung ano ba yung estado ng buhay namin. Sabi nga sa isang training, o pagka-uwi natin sa mga bahay natin paggabi, tingnan natin yung mga magulang natin. Kailangan, ang goal natin, while doing this I am, makita natin na yung mga magulang natin natutulog ng nakangiti. Diba? Yun yung ginagol ko mga mentors. Yun yung ginawa kong mindset na, kailangan ko yung mga magulang ko, nakikita ko na nakangiti ng matulog, yung hindi na nila kailangang gumising ng alauna ng madaling araw para magtrabaho hanggang 2:00 ng hapon. 'Di ba? Yun yung mindset ko na kailangan may mangyari dito sa choice, sa chance na binigay sa akin sa I Am Worldwide. At for sure naman na meron tayong kanya-kanyang mindset, na meron tayong kanya-kanyang hugot sa buhay, kaya natin ginagawa ang negosyo. Pero at the end of the day, dun tayo papunta sa finish line. Ang kailangan lang talaga natin is kumbaga, magsimula, ipagpatuloy, at tapusin. Thank you po, Mentor Dave. Thank you po, Mentor Maricel. Ayan, Mens, last question ako. Siyempre, ako yung angel mentor mo. Kasi sa edad mo, nakita ko yung pagiging generous mo. Para sa'yo, ang pagiging generous, ano ang magiging ambag nito sa isang team? Back to you, Mentor Gab. Ay, grabe naman yan. Para tayong nasa pageant. Kasi po,
Para sa akin, Mentor Maricel, generosity is go along the way. Ibig sabihin po, ang generosity is not an attitude. Generosity po is yung pure na puso po natin. Kasi kahit meron or wala po tayo, if we have the character of generosity po, sa kahit anong bagay, kahit hindi sa team, sa kahit na sinong tao yung nakakasama natin, dun po siya kusang lalabas. Dun po kusang magre-reflect yung pong pagka-generous natin sa team natin. Kasi kahit wala naman tayo sayang, pwede naman tayo maging generous. 'Di ba? Kahit sa mga maliliit na bagay, pwede naman nating bigyan financially, spiritually, emotionally yung tao. 'Di ba? And at the same time, maganda lang dito talaga, wag nating i-mindset na yung sarili natin na pagka tayo is nagbigay, may makukuha tayong kapalit. Ang sa akin, ang pagiging generosity talaga is a character ng tao. 'Di ba? Ang generosity talaga is nasa tao na mens, kung siya is magbibigay or kung siya ay hindi magbibigay. Pero kailangan nating i-mindset palagi mga mentors na ano man yung ibigay sa atin, tanggapin natin ng buong puso, no? Kung ano man yung kumbaga nakahain sa atin, yun yung kainin natin. Yun po yung pinaka-general meaning sa akin po ng pagiging generous po na tao. Thank you so much po, Mentor Maricel. Sana po nasagot. Ayan, thank you so much, Mentor Gab. Siyempre, may question pa tayo sa ating Mother Eagle Mentor, Mentor Ikay. Ayan, so basahin po natin, no? Grabe, super inspiring ang journey mo, Mens. Thank you, Mens. Mens, anong mindset ng isang 18 years old sa paglabas ng resulta ng first car? At ano ang naging impact nito since na ilabas? Thank you so much, Mentor. By Mentor Michael Maglinaw. Ayun pala. Kay Mentor Yan. Michael Maglinaw pala. Ayan, back to you, Thank you Mentor Gab. po. And thank you po, Mentor Kuya Mike Magdinaw. Sa question, thank you po, Mentor Ikay. Thank you po, Mentor Maricel. And bilang 18 years old, malaki po yung impact. Malaki din po, malaking step, malaking impact po yung paglabas ng sasakyan. At sobrang nakaka-inspired pa rin mga mentors na biruin niyo isang 18 years old, magkaroon ng sasakyan, at the same time, no, makapag-inspired sa iba't ibang background na meron yung tao. Ano men say, yung maisakay mo yung mga team mo, sasakyan mo, may hatid mo sila sa mga bahay nila galing sa mentoring nyo, yun yung naging malaking impact sa akin. Na kasi yung mga leaders ko, mga mentors, senior talaga. Ang hirap kasi nahihilahin sila kung saan-saan ng lakad, hihilahin sila kung saan-saan ng nakapayong, umulan, umaraw. Kaya napaka laking step sa akin na maglabas sa sakyan at the same time, yung impact niya sa team. Kasi, di ba, 18 years old nga nagawa eh. Di ba? Dun pa bang nasa 1, 2, 3 decades na nagtatrabaho sila? Yun yung naging ano sa akin, mens, yung mindset ko, kailangan talaga ng sasakyan. Sobrang kailangan. Kaya dun sa hindi pa talaga naglalabas mga mentors, i-goal nyo pala talaga na bago matapos ng 2024, i-goal nyo mens, mga mentors na maglabas kayo ng result. Kasi dyan nyo mararamdaman kung gaano kalaki yung actions na ginagawa nyo ngayon pa lang. 'Di ba? Kasi siguro marahil yung iba sa atin kaya nanghihina kasi walang nakikitang result. Kaya kailangan mo maglabas ng result para makita mo yung actions mo. 'Di ba? Yun yung nakapagbigay sa akin ng mindset na kailangan nga, kailangan talaga kasi yung team natin sa Batangas lumalaki na at pagdadalhin natin sila sa office or sa main office, kailangan magkakasama kami. 'Di ba? Katulad po mamaya sa IBC Batangas, ako po ay closer. 'Di ba? So meron tayong team na madadala sa IBC Batangas. So malayo pa po yun dito sa Batangas City. Pero no, dun pa lang
impact na yon na hindi mahihirapan yung mga leaders natin, yung team natin na pumunta sa office. Hindi maging part din siya, lalo sa mga invites, mga mentors, yung mga previous business partners natin na nagtiwala sa atin, tumawag lang sila, na-inspired sila. Kasi sabi nila sa akin, yung asawa ko nga, nasa ibang bansa supervisor. Tapos ako nasa bahay lang. Doon, meron naman, pero hindi ganyan yung mga result na nangyayari. Kumbaga napaka-blessed natin na meron tayong ganitong mindset, na meron tayong ganitong company na pinamindset sa atin na yung mga ganitong bagay is normal sa labas, normal sa atin pero sa labas pala hindi. 'Di ba? Doon pa lang yun yung mga impact na nabigay sa atin nung naglabas tayo ng first Carmen ng Kuya Maglinaw. And thank you so much po, Mentor Maricel.